Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Wala nang intro to, wala nang edit, very raw tong video na ito. Hindi ko alam kung, actually, ang tagal kong pinag-iisipan kung i-upload ko ito. Ito yung tungkol sa sinasabi ko nga na, alam mo yun, nagpa-swab ka na, pa-vaccine ka, pero in the end, naka-COVID ka pa rin. Actually, hindi ko pa alam, no? Tomorrow ko pa malalaman. So, today is August 22, no? Madaling araw na. Ayan. Tingnan natin kung makikita nyo ba. Ayan. Masusumba yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero alas 3:30 na ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Nag-iisip ako na ano ba yung mga mali na ginawa ko na dapat ginawa ko. Alam mo yun, yung kumpiyansa. So, yung mga gustong mapanood to, stick lang kayo dyan. Baka patuloy lang kayo manood, baka may matutunan kayo, no? Pasensya na, hindi ako maka-energy na tinatawag kasi nga medyo hirap na. Mansin naman yung boses ko. May sipon. So anyways, saan ko ba ito sisimulan? Una, meron akong anak na nakatira sa ibang lugar. So, masama yung pakiramdam niya. Ngayon, ang ginawa nila, may boyfriend na siya, ang ginawa nila, bumili sila ng parang swab kit at sa bahay lang sila nag-swab. Okay? So, ito, isang instance na tawag doon, i-take note nyo. So, bili sila ng swab kit, nag-swab sila. So, hindi natin malaman kung tama ba yung procedure. Pero ang mga anak ko naman talagang tinuruan ko na always follow instruction. Kung may manual, basahin mabuti, sundin. Kung hindi, ngunit baliwala. So, nag-swab sila and ang good news, negative naman. Negative sila. So, nung negative at gumanda na yung pakiramdam, and that was July 29. Ako, pumunta sila sa bahay, pumunta sila dito, siyempre tuwang-tuwa, na-miss na sa wakas, negative naman pala, simpleng sakit lang. Tawag doon, nagpunta ka agad dito. So, yan, siyempre, chinikan niya yung mga ate niya, yung mama niya. Ako, nasa labas that time. Kung nakita niyo yung nagbi-build kami nung motor ko, nung copy racer to bobber. So, nasa labas lang kami most of the time. Okay. Ngayon, minsan lang ako pumasok, hindi ko pa kinausap. So, totally, wala talaga kaming, sabihin natin, conversation, na talamsikan ng laway, mga ganon, di ba? Yun yung kasi yung sinasabi kung bakit mag-face mask and face shield. So, now, to cut the long story short, umuwi na sila. Okay? So, ito malupit. Nung pag-uwi nila, kinabukasan, nag-message yung anak ko. May kasama sila kasi sa bahay. Okay? Na masama rin yung pakiramdam. Kumbaga, ang tagal nila magkakasama, yung anak ko, masama na yung pakiramdam. Pero itong kasama nila sa bahay, very recent lang, sumama yung pakiramdam. So, nangyari, nagpa-swab. Okay? So, nung nagpa-swab, eto malupit. Positive. Magkakasama sila sa bahay. So, anong iisipin niya? Winaringan niya kami na kung pwede nga daw na magpa-swab kami. Okay? Kasi nga, na-positive yung kaibigan niya. At siya rin, magpapa-swab rin talaga. Yung hindi nabibili ng kit. So, gumastos. Kasi minsan, yun nga yung inaano, na pagka magtitipid-tipid, alam mo yon, yung bibili lang, takot na bumiyahe pa, or siguro kasi nga medyo masama pa rin ng konti yung pakiramdam, kaya
bumili na lang ng kit at doon na lang sa bahay kasi inisip nila baka ganun lang kadali, di ba? So now, ito. Sabi niya, magpa-swab nga kami. Sinasabi niya na i-report namin sa barangay. Sinasabi niya na kasi may tumawag na sa kanya eh. Pag once kasi nagpa-swab ka, any swab agency, yung mga nagsuswab, ewan ko ang tawag doon sa kanila, no? Pag once na may nag-positive, inire-report ka agad nila yon sa LGU. Okay? So, kung saan ka nakatira, i-report nila yon. And, contact tracing na. So, alamin nila kung sino-sino yung mga nakasalamuha mo. Kaya, contact tracing. So, siya naman kasi hindi masyadong naglalabas. Yun lang pinakalabas niya kasi naka-work from home siya eh. Okay? So, ang labas lang niya, yun, yung punta lang sa amin. Now, at saka yung pala nung bumili siya, yung pinakamalupit. Pero sabi naman niya, yun nga, talagang ngayon, pag lumalabas siya, nung time na yun, talagang very na sila. Kumbaga, aware na kailangan mag-face shield and na sila, face mask. No, anyways, itong problema. Nung sinasabi ng anak ko na magpa-swab kami at mag-report kami sa LGU. Kasi sa LGU, balita ko, parang libre yata, isuswab kayo lahat. Pero i-home quarantine na kayo. Yun ang naging malaking problema. Kasi pagka home quarantine kayo, ang mangyayari niyan is may negosyo kami. Yun yung isa sa pinakamabigat na reason. Kasi pag may negosyo kami, tapos nalaman, siyempre, na, yung negosyo nila, ganito, ganyan. Tawag doon, may COVID, tapos nagtitinda pa rin sila. Diba? So, ang ginawa na lang namin, pinakiusapan namin yung anak ko na wag munang i-report. Ang gagawin namin, maghahanap kami ng magsuswab na libre, which is mayroon mga libre, okay, sa government. So, may Red Cross, may RITM, sa may Alabang or Muntinlupa, yon. So, doon kami nagpunta. Now, ito na ang pinaka, good news. May good news pa rin. So, ang good news niyan, una, in-stop muna namin for a while yung pagdi-deliver. Okay? Nung food namin kasi online eh. Pero, ito naman ang assurance. Sobrang nakiwalay yung bahay namin doon sa lugar kung saan, hindi bahay no, yung lagi namin tinatambayan doon sa place kung saan nagluluto. So nakiwalay yung tagaluto namin tsaka yung nilulutuan niya. Okay, so hindi siya ganoon ka lagi nagko-contact sa amin. Okay? And yun, naka-face mask syempre. Now, ito, ang good news, nagpa-swab kami, lahat kami negative. O, di ba? So, nung nalaman naming negative kami, so, balikan kami. So, nagpa-swab ako, it was August 7 o August 6, mga ganon. August 6, kinabukasan kasi lumabas kagad yung result. So, kami mag-asawa, nagmotor kami. Okay, may mga motor kami kasi ayaw nga namin makahawa kung sakaling kami nga ay COVID-infected na. So, nakamotor lang kami. Yung asawa ko talaga hindi sumaang ka sa motor pero talagang tiniis siya. Nanghiram kami ng motor doon sa isang anak ko. Okay, na may malaking upuan na motor, yung pangdalawahan. So nagpunta kami RITM, okay? Tapos ito, online 'yan. Sa mga gustong malaman, pwede nyo RITM. Tapos sa may Alabang 'yon, i-google nyo. So yun, may free swab sila. That's from there, pwede kang mag-register na. Okay, i-register nila yon, tapos i-schedule ka nila. Okay, so yun yung gawin nyo kung gusto nyo ng libreng swab. Okay, so now, ito, negative kami lahat. So, nangyari, syempre, confident kami, balikan kami sa kanya-kanyang trabaho. So, ako, nagdab ako, nagpasok ako sa isang trabaho ko, yung Unified. Tapos sila nagtuloy uli na negosyo, okay? So, ang pinaka namin, wala kaming nararamdaman. Yun honest to goodness, wala kaming nararamdaman. So, hindi namin alam kung asymptomatic kami o malakas ba lang talaga yung
aming resistensya. Tapos, ito pa, nung sumunod na araw, nagpa-schedule rin yung anak ko na buntis. Okay? Ito malupit. Yung mag-asawa sila, yung asawa niya, okay, na lalaki, babae yung anak ko, negative. Tapos yung kanya, ang tagal dumating yung result. So nagtataka sila, bakit ang tagal? Sabi ko, bakit traffic lang, bibiro pa akong gano'n. So, sumatotal, positive siya. Buntis. Diba? So, nakapag-aalala. Tapos, meron pa siyang dalawang maliliit na anak. Kasama nila sa kwarto. So, ngayon, ang nangyari, agad-agad, tinransfer namin yung bata dito sa kwarto namin. Medyo, malaki-laki naman yung higaan namin. Tapos yun, meron kaming disinfectant. Alam niyo yung may UV rays, yung UV light. Okay, tas may nagmi-miss. Tapos medyo, meron kaming kaibigan sa barangay. Okay, may sumobra. Ay, actually, ewan ko kung bawal ba yun, no? Pero tulong na rin siguro. Total, libre naman yun, no? Hindi ko na lang sasabihin kung anong barangay yun, kung sino nagbigay sa dahil napakaraming barangay. Binigyan kami ng pang-disinfectant. Okay? So, yung disinfectant na yun yung ginagamit namin. Di ba yung may bumbero na nagdi-disinfect sa kalsada? So, binigyan kami, inihalo namin, tapos, dinidisinfect namin yung bahay namin every now and then. Tapos, itong pinakamalupit sa lahat, by the way, nakalimutan ko. Nung nalaman namin na positive nga yung anak ko, okay, nagsuob kagad kami. Suob, 3 times, hindi 3 times, pero once a day, pero twice, kumbaga twice na serving, parang ganon. Twice na, ngayon, pagka lumamig na yon, ulit-ulit, nilalagyan namin ng asin yon. Pero ito nga nakapagtataka, yung anak ko, positive. Yung asawa niya, negative. Ganon rin yung nangyari sa unang anak ko na nagkaroon ng COVID. Yung siya, negative, pero yung boyfriend niya, siya positive, pero yung boyfriend niya negative. No? Samantalang magkasama naman sila sa isang kwarto. So, maaaring siguro, yun yung sinasabi nga na talagang dapat palakasin natin yung immune system natin, yung resistensya natin. Talagang hindi pwedeng puyat or, alam mo yun, wala kang food supplement, mga vitamin C, especially vitamin C, no? So, si Unified, meron siyang, commercial pa to, pero hindi to commercial, no? Meron siyang sodium ascorbate. Kahit saan na lang kayo bumili, no? Alkaline base siya. So, ang additional information, yung katawan natin kasi can absorb for 2,000 milligram of vitamin C. More than that, winiwiwi na natin yon. Okay? So, ang tawag doon, mega dose. Wala naman siyang overdose kasi vitamin C yan. Para mong sinabing may namatay, kumain ng, na overdose, kumain ng napakaraming orange. O, diba? Wala naman ganon. Ito, lalo na, alkaline base pa ito. So, iniinom ko siya early in the morning nang walang laman yung tiyan ko. Para kagad, yun yung na-absorb ng katawan ko. Okay? Yung vitamin C na yun. Okay, now, ito. So, okay na kami. Lahat back to normal. Itong malupit. Hindi ko alam kung basta, ito yung experience namin. Hindi ako nagmamagaling, guys. Disclaimer. Sinishare ko lang yung experience ko. Baka mamaya ay nangyayari rin sa inyo to. So, now, ito. Meron akong mga naging project na kailangan ng swab. Okay? So, ang good news niyan, nung sinwab ako, negative pa rin ako. Okay? So, nakailang swab ako, nakailang project ako, pero negative pa rin ako. In fact, meron pa nga akong, parang certification. May nagbigay yung isang company na ibibigay yung certification. No? May pusa kasi kami. Ewan ko, inhit yata. So, anyways, so may certification pa yon. So, nung nalaman namin na wala kaming virus, positive, negative kami, nagpa-schedule na kami for first vaccine. So, lahat ng tao dito sa bahay, nagpa-vaccine kami. Pero, by the way,
pasensya na napapatalon-talon kasi talaga ang dami nangyari, no? Kinukulit ko lahat eh. So, nung nalaman nga na positive yung anak kong buntis na may 2 maliliit na anak, tapos meron pa akong bunso, okay, na kausap nung anak ko unang na positive. So, pinaswab rin namin sila. So, meron pala yung papupuntahin mo sa bahay. So, syempre, muna, talaga eh. Nakakahiya, di ba? Totoo naman eh. Tapos baka may skandalo ka. Alam mo naman ang tingin ngayon ng mga tao pagka may COVID. Ay, grabe, may COVID. Parang alam mo, meron kang ketong na nakakahawa. Which, ito na nga yung COVID. Parang ganun na nga ang nangyayari ngayon, di ba? So, anyways, may pumunta, naka-civilian, pagdating dito, tsaka lang nag-PPE, tsaka nag-face mask, damit sila. Tapos, chinek yung mga bata. So, ang good news niyan, negative yung mga bata, yung 3 bata. Kaya, naging kampante na talaga kami lahat. Tapos ako naman, yun nga, nung kausap ko yung anak ko na buntis, na hindi pa niya nalalaman na positive siya, umalis ako, that time, yun yung time na isuswab ako for my project. So, kausap ko siya, face to face. Okay? So, ayun na, tawag doon. Nung sinwab ako, uli doon sa work ko, negative pa rin. So, yun na, nag-injection na kami lahat. Ngayon, eto. Pumapasok na ako. Ngayon, noong August 16, if I'm not mistaken, 16 or 15, nung galing ko sa work, umulan ng malakas, nakamotor nga ako. So, aabutan ako ng curfew. Ang ginawa ko, kahit umuulan, sinuong ko yung ulan. Okay? And that time, by the way, naubusan na rin ako ng vitamin C. Okay? Hindi na ako nakainom ng mga ilang araw. Kaya bumili na rin ako nung time na yon ng vitamin C nung pag-uwi ko. So, siguro yun nga, medyo naging weak yung sistema ko, naulanan ako. Tapos doon pa lang ako uminom uli. Okay? So, ang vitamins kasi o ang gamot, syempre, sabi nga prevention is better than cure. Hindi yung kung kailan may sakit ka, 'di ba? At saka ka pa lang iinom. So, ngayon, nung pag-inom ko na, nung kausap ko yung manugang ko, kasi nagsi-CR sila, so 2 CR namin, doon sila nagsi-CR sa tabi ng station ko, computer station ko. So, pag umaalis naman sila, pag lumalabas sila, naka-face mask naman sila, tapos meron silang disinfectant. Okay? So, ako naman, dahil kampante nga ako na, tawag doon, sorry medyo nabablanko ako, at hindi ko na ito ma-edit, no? So, ang nangyari nung nag-usap kami, okay, kampante ako na wala akong sakit, ayun na yan. Alam mo yun yung maling thinking na wala naman tong COVID na to. Hindi totoo yung COVID na to. Marami sa atin, mga kaibigan ko, mga kakilala ko, marami sa kakilala nyo, na yun yung sinasabi. Ang COVID ay scam lang ng pamahalaan. Okay? Namimera lang sila, gusto lang nila magkaroon ng pera, makautang sila, yung mga ganun. So, ako rin, syempre, parang naisip mo, baka siguro nga. Tapos yung mga news sa TV, baka controlled lang ng government, pinapa-hype lang. Alam mo naman ang media minsan, hina-hype lang yung istorya, simpleng bagay, para may manood, hina-hype, di ba? So, eto na. Nag-i-edit ako ng video para dun sa isang channel ko. Nung mag-voice over na ako, kasi puro voice over yun, nag-iba yung boses ko. Parang, ayan, ganito na. Parang, somehow, medyo gumanda. Nagkaroon ng effects. No? So, tinuloy-tuloy ko. Pero, tumatagal, nagka-crack na. Tapos, nagkakasipon na ako. So, may sipon naman ako before. Parang matagal ko ng sakit yung allergy ng sipon. Hindi na nawawala. Kahit anong mangyari, may sipon ako. Okay, hindi lang siya tumutulo, pero laging parang nasal ako eh. So anyways,
Nung sinabi ko yon, sabi ko, nawalan ako ng, biglang nagbago yung boses ko. Baka pwedeng yung mga bata, kasi doon nga natutulog sa kwarto namin, baka pwedeng, patulugin na lang muna natin doon sa kabilang kwarto, yung kwarto nung bunsong anak ko. So, nilipat yung mga bata. Tapos, ang natira sa kwarto, yung misis ko. Okay? Kasi syempre, we're hoping na simpleng trangkaso lang to dahil na naulanan ako, di ba? Pero, nung araw na yon hindi na ako lumabas. Kinwarantin ko na rin yung sarili ko. Just like yung mag-asawang anak ko, yung buntis nga. Okay? Kinwarantin nila yung sarili nila. Okay? Despite na negative yung asawa, syempre, sinamahan pa rin niya yung anak ko. Bait nga eh. Alam mo yun, para, syempre, ang hirap nga naman buntis ka, di ba? Yung mga anxieties mo, di ba? Masyado kang insecure or namumroblema pag buntis ka, tas ganun pa yung ano mo. So, hindi na siya umalis ng kwarto. So, sinamahan niya dun. And nakikita ko naman, wala silang effect. Okay, yung anak ko lang, ayun, pag umubo, grabe yung ubong walang tigil. So, nagpa-online check-up siya. Na dapat yun yung ginawa ko kagad. Ako kasi baka nga ako, yan nga, ayan na naman. Yung barangay na naman, di ba? So now, eto. Medyo mahaba na mga kuya, no? Mga kabesti. Pero, importante ito. Okay? Eto. Wala silang nararamdaman. Pero yung anak kong babae, yung buntis, nagpa-online consultation. So, sa OB niya, binigyan siya ng mga pampakapit kasi nga may problema rin siyang hindi makapit yung bibi niya. Tapos, yung mga antibiotics na pwedeng pambuntis. Yun yung binigay sa kanya, mga vitamins. Ang dami. Halos, grabe. Umabot daw ng almost 10,000 yung gamot para lang sa COVID na yan. Okay? And awa ng Diyos, okay na siya. Sa 24, so 22 na ngayon, 24, na siya, okay na siya. Ngayon, ang anak ko na una, na siya, COVID-free na siya. Ang sabi, okay, meron daw siyang 9 months na immunity. Okay, hindi siya mahahawaan. Pero kailangan talaga na doon pa rin, follow pa rin siya, yung mga procedure natin, yung mga safety procedures. Now, eto, nung, 17. Nung 18, okay, kinabukasan, so bumaba na yung wife ko, nagsusuob ako guys. Ito naging religiously, umaga, tanghali, gabi. Talagang ito. Ayan. Tapos, nagko-cover ako nito. Yan, makapal na kumot. Ko-cover ako ng ganun. Okay, hindi ko na ma-b-roll. Kasi sabi ko nga, wala nang edit to. Talagang tinatsaga ako. Tapos, ang paghinga ko, ilong, tapos bibig, ganun. Para yung init talaga pumasok. Yung damang-dama ko, yung pag-inhale ko, yung sa baga ko, gumaganon yung init. Sa ilong ko, gumaganon yung init. Sa lamunan ko. Kasi dyan nakakapit yung mga virus eh. So, hindi ako tumitigil hanggat may init pa yung usok. Hanggang maubos talaga yung usok. Yun yung ginagawa ko. Religiously. Kasi, isang reason ko, meron akong paparating sana na project. Isang malaking project na, alam mo yun, sa hirap na pinagdaanan namin. Ito sana yung makakatulong na makabayad sa mga utang, sa sobrang struggle na yung nangyari sa buhay namin. Tapos ito, may blessing si God. Ganito pa yung nangyari. Kung kailan talaga, timing eh. Sorry. Alam mo yun, kung kailan pa, at saka pa ako nagkaganito. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko na lang, pagagaling ko na lang na mabilis, kasi 25 pa naman, yung taping, yung shoot, may time pa ako na magpagaling. Kaso biglang na-move ng 23.
And that will be, kung linggo na ngayon na madaling araw, tomorrow na yon. Paano gagawin ko? Mawawala sa akin yung project. Ngayon sana makakasalba sa amin. Sabi ko nga sana maawa, mapakiusapan. Kasi meron rin silang naging suggestions. So anyways, ito. Ngayon, okay, nung August 21, kasi madaling araw, hala ko, August 21 pa rin. So, August 21, nawala na ako ng pangamoy. Ito yung sinasabi nila na nakakapagtaka, bigla daw mawawala ng pangamoy, mawawala ng panlasa. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, parang namang imposible, bigla na lang magiging ganun. Ngayon, eto. Kasi sinabi yun sa akin ni Roy Husay, tawag doon, yung health, rin siya, parang nag-ano rin sa mga COVID contact tracer, na siya rin mismo na nalaki na COVID. Ito guys, ang iniinom ko. Bigay ng mother ko to. Ano daw to? Alam mo yung sa probinsya, yung mother ko, niwala sa ano. Tingnan nyo ininom ko siya. Tingnan nyo Ayan na. Ayan, meron pa yan Sobrang anghang yan. Sobrang asim nito. Parang sukang paumbong. Pero nakita nyo, walang nangyari sa mukha ko. Wala akong panlasa. Pamilyar kayo? Citronella. Napakaamoy nito. Pagka in-spray ko to dito sa kwarto, amoy ito hanggang baba. Wala na ako naamoy. Totoo guys. Hindi scam ang COVID. Totoo talagang may matinding virus na kumakalat sa atin. Hindi ko alam kung Delta ba ito or mapansin nyo, 3:00 na madaling araw, ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Nakakalungkot. So, kaninang mga 9:00 ng gabi, okay, that is August 21, tumawag yung anak ko, yung unang nagka-COVID at saka yung na-positive rin. Mas kinausap ako. Sabi pa, ito na, ipapa-swab namin kayo. So may mura kami nakita, 3,500, pupunta dyan, katulad nung sa mga bata. So, magpa-swab na kayo, kahit isa lang sa inyo. Pero pag na-positive ka, kailangan nang i-report sa barangay. So, nung una, syempre, iniisip ko na naman yung negosyo. Pero, sabi nga ng anak ko, ang hirap pala. Kasi pag matanda, medyo kaya pa. Hindi yung matandang-matanda. Ang pinaka-delikado sa COVID is yung mga bata at saka yung mga senior. Okay? Tayo, medyo kaya pang labanan. Okay? Kung medyo malakas-lakas rin naman ang resistensya mo, kaya pa yan. Pero yung mga bata, yung mga apo ko, after daw ng sipon, baka magdiretso heart failure na. So, yun ang sinabi ko sa misis ko. Sabi ko, ma, wag na muna natin isipin yung negosyo. Isipin na muna natin yung buhay ng pamilya natin. Nalalagay sila sa alanganin, sa delikadong sitwasyon. Ang mangyayari, pag nireport para sa barangay, so, pupunta sila dito. Hindi sila yung naka-ambulansya, yung alam mo yung parang ghostbuster na naka-PPE ipapasok. Hindi naman ganun. So, ang gagawin nila, papasok, dito magbibihis. Kasi ayaw rin nila na magkagulo yung mga tao. Siyempre, pag nalaman nila na, may positive dito sa bahay na to, ano mangyayari? So, pati yung mga kapitbahay, kami rin. Di lahat na. Hindi naman ganun kalaki ang budget ng barangay para sa free swab, di ba? So, anyways, yun yung sinabi ko sa wife ko. Sabi ko, ma,
huwag muna natin isipin yung negosyo. Yung negosyo, may babalik natin yan eh. Ang importante, maligtas muna tayo. Especially mga bata, yung mga matatanda. Okay? Kasi kaya nating ibalik yung negosyo, ang buhay hindi na mababalik. So noong una, ang wife ko, kontra talaga sa yung itigil yung negosyo. Kasi alam nyo, nagninegosyo kami, ang nangyayari lang, ibinabayad lang sa mga supplier, mga inutang na supplies, sakto lang pambayad sa mga utang ng mga tao. Tapos minsan hindi na rin kami nakakabayad kasi nga talagang minsan mahina. Tapos kailangan ng supplies, siyempre kailangan supplies. Kaya nga iniisip ko talaga, sana yung project matuloy, hindi ako matanggal. Kasi yun sana yung solusyon sa problema, napakaraming problema namin. Anyways, nakakayak lang, no? Ngayon, nakumbinsi ko yung wife ko. Ang mangyayari kasi, pagka tinest kami lahat ng positive, at saka yung lahat ng negative, ihiwalay. So may dalawang option. Either yung positive, di ba may facility para sa mga positive na COVID. Doon kami, sama-sama, which is ang hirap. Or, dito kami, lahat ng positive, yung negative, lilipat doon sa isang bahay ng isang anak ko. May anak pa ako na sa lalaki na merong malaking unit, pwedeng doon sila. Then, yung anak ko nga na immune na, yung naunang nagka-COVID, siya yung mag-aalaga sa amin. Kasi sabi ko, nak, paano yun? Kung wala kaming negosyo, wala kaming trabaho, paano na? So, sabi niya, sige, ako muna pa. Alam nyo, nakakakaya sa anak ko kasi hindi rin naman ganun kalaki nakita nun. Actually, may ipon yun, gagalawin niya para sa amin. Kasi siguro nga, iniisip niya, madali lang ibalik talaga yung pera. Kaya, sobra akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng ganung anak. Talagang yung mga anak natin, yung kayamanan talaga natin. Siguro, malas man kami sa takbo ng buhay namin, pero naging maswerte kami sa mga anak namin. So, bukas, August 22, mamaya actually, kasi, 4 na, iinom pala ako ng gamot. Actually, tinan niyo po, nakalag lahat yan, mga nangyari. Pati yung inom ko ng gamot, para hindi ko makalimutan. So, inom uli ako ng Biogesic. Nag-online nga pala ako. So, mabuti na lang talaga si Unified, pagka regular ka na, meron ka ng health card. So guys, napaka-importante pala talaga na may health card. Hindi siya masasabing gastos lang yun, di ba? Bayad ka ng bayad, wala namang sakit para mong iniisip na pinapanalangin mo magkasakit ka kasi bumili ka nun, hindi pala. Yun, freelance sa company. Ngayon, nakakalibre ako ng check-up. Okay? So, yun yung maganda. Ito nga pala, pag ginungganin yung kwento ko, inom muna ako, guys. Ngayon, dito ko natatapusin yung kwento ko. Kasi anong oras na rin. Tingnan nyo. Ayan. Kita nyo? Alas 4 na. And 30 minutes yung tinakbo ng ating video. Sana hindi ko na talaga edit to. At least alam niyo yung kabuuan ng kwento. Medyo may mga nakakalimutan nga ako eh. Ang pinaka-ending niyan, bukas pag swab ko, hindi ako positive. Good news, 'di ba? Makatuloy yung buhay namin, regular na buhay namin. Pero pag negative ako, positive ako. Nahihilo na ako, sorry. Pag positive ako, which is feel ko, kasi nga ito na yung symptoms eh. Talagang hiwa-hiwalay muna kami. Sama-sama yung mga positive, okay? Hiwalay yung negative. Okay? Kaya bukas itutuloy ko yung video. Akong
Mapapanood nyo to ngayon anytime kung sino man yung gising pa. So, huwag nyo sana kami i-judge. Kasi sobrang sobrang ng hirap. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko malaman kung ito ba ay sumpa. Sabi nga nila, yung mga galit na tao, hindi na ako magpapaka-hipokrito. Ilang beses sumadsad yung buhay namin. Nagkaroon ako ng mga pagkakamali. Negosyo kami, karoon kami ng malalaking utang. Pilit namin bumabangon. Pag nakakabangon, kakaroon ng project, halos yung kinikita ko, kulang pa doon sa mga utang namin. Pinapaliwanag ko doon sa mga pinagkautangan ko na hindi sa ayaw kong magbayad, ayaw namin magbayad. Wala talaga eh. Sabi ko nga kung nakikita nyo sa Facebook, sa kung saan man, na alam niyo, gumagastos kami, nagbubuhay marangya kami, bili kami ng ganito, bili kami ng ganyan. Doon sila magalit. Kasi ibig sabihin, dami namin pera, hindi namin sila binabayaran. Pero wala talaga eh. Kaya ngayon sabi ko, ito sana yung project na ito. Kahit papaano, makakabayad kami unti-unti na doon sa mga pinagkakautangan namin. Alam mo, sa totoo lang, buti na lang kahit papaano, nakakilala rin ako ng Diyos eh. I don't want to sound religious. Pero, alam mo yon, mayroon akong natutunan nung umattend ako ng church na God is always good and the devil is always bad. Na lahat na nangyayari sa buhay natin, hinahayaan lang ng Panginoon. Ang lahat na may gawa nito ay ang kalaban. Kung alam niyo yung pamilyar kayo sa story ni Job, napakaganda ng istorya no. Nung naintindihan ko, nalaman ko yung storya ni Job, sabi ko parang kami to. Kaming-kami to. Hindi bumitaw sa pananampalataya si Job. Nawala buong pamilya niya. Buti nga kami, pera lang, gamit lang. Pero si Job, talaga ultimo asawa at anak niya, nawala, namatay. Kaya nung nalaman ko yun, sabi ko, God is always good and the devil is always bad. Hindi to gustuhan o gawa ng Panginoon. Di ba sabi niya dun kasi nag-uusap yung demonyo, sabi niya, anuin ko yan, pahirapan ko yan, tingnan ko kung kumapit pa yan sa'yo o manampalataya pa yan sa'yo. Sabi niya, sige, hinayaan niya, sige, pero wag mo lang siyang papatayin. Hinayaan niya. Pero after naman nun, guys, after nun, nung nalusutan niya yon, grabe. Sikliglig umaapaw na biyaya talaga. Bumalik lahat. Nagkaroon ng asawa, kahit matanda na, nagkaroon pa ng mga anak, yumaman. Alam mo yun nung pinaniniwalaan ko. Kaya, kung ano man to nangyayari sa amin, I'm very positive pa rin. Hindi yung positive na sa COVID. Thinking positive pa rin na darating at darating pa rin yung time na aahon kami sa hirap at mababayaran ko lahat. At kung sino man yung mga may utang kami dyan na napapanood to, sorry po talaga, pasensya na. Huwag nyo na kaming isumpa. Kasi talagang hirap na kami. Pag nakaahon naman kami, at saka lahat na may utang kami, nakakausap pa kami. Kung kami nangi-scam talaga, hindi nyo na kami ma-reach out, hindi nyo na kami makokontak, di ba? Nakikipag-usap pa rin kami. So, guys, medyo na iba na yung story ko. Yun lang, may matututunan pa rin naman kayo doon. Kung kayo man, struggling rin sa buhay. God is always good and the devil is always bad. So, thank you very much mga kaibigan. I think this is enough. Bukas na lang uli, tuloy natin. Hindi ko nga alam kung i-upload ko ito eh. Okay, sige.
40 minutes na ito. Mananalangin na lang ako kung i-upload ko kung talaga. Kasi alam ko makakatulong to sa inyo eh. Makakatulong to sa lahat. God bless. Bye.